Magandang araw sa inyong lahat. Kung naghahanap kayo ng negosyo na may magandang potensyal sa agriculture, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pag-aalaga at pagninegosyo ng samaral na kilala rin bilang rabbit fish. Alamin natin kung paano ito alagaan, magkano ang posibleng gastos at paano kumita mula rito. Ang samaral ay isa sa mga isdang mataas ang demand dito sa Pilipinas. Maraming mamimili ang naghahanap nito dahil masarap ang lasa at maaaring ihawin, iprito o gawing iba't ibang putahe. Dahil dito, may magandang oportunidad para sa mga gustong pumasok sa fish farming. Bago magsimula, mahalagang pumili ng tamang lugar. Ang tubig ay dapat malinis, may maayos na daloy at hindi madaling bahain o marumihan. Kung fish cage ang gagamitin, tiyaking matibay ang pagkakagawa at ligtas ito laban sa malalakas na alon. Sunod ay ang pagbili ng fingerlings. Bumili lamang sa mapagkakatiwalaang supplier upang matiyak na malusog ang mga isda. Ang malulusog na fingerlings ay mas mabilis lumaki at mas mababa ang posibilidad na mamatay. Sa pagpapakain naman, ang samaral ay kumakain ng natural na algae at seaweeds, ngunit maaari ring dagdagan ng dekalidad na commercial feeds upang mapabilis ang paglaki. Huwag magpakain ng sobra dahil maaari nitong marumihan ang tubig at magdulot ng sakit sa mga isda. Regular ding suriin ang kalidad ng tubig, mahalagang sapat na oxygen at kalinisan upang manatiling malusog ang inyong mga alagang isda. Kapag may napansin na sakit o mahina, agad itong ihiwalay upang hindi makahawa sa iba. At sa loob ng ilang buwan, depende sa kalidad ng pag-aalaga at pagpapakain, maaabot ng samaral ang tamang laki para ibenta. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan para kumita. Ang una ay maaari kayong magbenta ng buhay na samaral sa mga palengke at seafood restaurant. Mas mataas ang presyo ng buhay at sariwang isda. Ikalawa ay maaari kayong magbenta ng sariwang isda ng direkta sa mga mamimili sa inyong komunidad o sa pamamagitan ng social media. Ang ikatlo ay maaari ring gumawa ng value-added product tulad ng smoked rabbit fish, daing o frozen clean rabbit fish. Ang mga produktong ito ay kadalasang may mas mataas na halaga kaysa pagbebenta ng sariwang isda lamang. Mahalaga rin ang tamang pagmamarket. Gumawa ng Facebook page, mag-post ng malinaw na larawan ng inyong produkto at makipag-ugnayan sa mga restaurant, seafood dealer at resort na maaaring maging regular ninyong customer. Tandaan din na hindi sapat ang pagpapalaki lamang ng isda. Ang tunay na paglago ng negosyo ay nakasalalay sa mahusay na pamamahala ng gastos, kalidad ng produkto at magandang serbisyo sa mga customer. Kung sisimulan ninyo ang negosyong ito na may maayos, may tiyaga at patuloy na pag-aaral, maaari itong maging pangmatagalang pinagkukunan ng kita. Maraming matagumpay na fish farmers ang nagsimula sa maliit na fish cage at unti-unting pinalaki ang kanilang negosyo habang dumarami ang kanilang mga customer. At kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito at may natutunan kayo, huwag niyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang mga video tungkol sa aquaculture, fish farming at mga negosyo sa agrikultura. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Ingat kayo at mabuhay!